Balot ng hangover ang sistema ni Alyssa nang pumasok ito sa trabaho. Bahagya pang magulo ang kanyang buhok. Ilang beses pa siyang napapikit habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Hoy te, ano nangyari sa'yo kagabi? Bigla ka na lang nawala? Pahampas na tanong ni Colleen, isa sa mga kaibigang katrabaho ni Alyssa. Hindi kayo maniniwala sa nangyari sa akin. Mahinang sabi niya. Ano nga? Hindi naman kami manghuhula. Tsaka ang wild mo pala kagabi Pang-aasar naman ni Pauline. Hindi na ako virgin. Pabulong na sabi ni Alyssa. Bahagya pang napapikit dahil sa hiya. Sandaling natahimik ang kanilang paligid. Pero dahil sa irit ni Colleen, mabilis siyang hinila ni Pauline. Huwag kang maingay, Colleen. Saway ng babae sabay harap kay Alyssa. Totoo ba? Paano nangyari yun? Ang conservative mo? Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. 2 beses pumalakpak si Colleen at iniharap sa kanya si Alyssa. Hindi mo alam paano nangyari yun. Ako alam ko. Siguro, ikaw yung nasa top. O baka naman si Alyssa ang nalasing. Si Pauline naman ang humila na upuan ni Alyssa para maiharap ito sa kanya. Parehong sinaway ng dalaga ang dalawa at inis silang tiningnan. Tigilan nyo nga yung pag-ikot sa upuan ko, nahihilo na nga ako. Dagdag pa yung ginagawa nyo. Pero congratulations sis, nawakasan ang pagiging birhen mo. Nakangiting sabi ni Colleen. Pero ang awkward nun. Kasi hindi mo naman asawa yung unang nakakuha. Kibit balikat naman na saad ni Pauline. Tuloy-tuloy pa ang pang-aasar ng dalawa kay Alyssa hanggang sa ipatawag sila. Si Ricky nandoon, ang isa sa mga higher-up sa kanilang agency na kasalukuyang may gusto kay Alyssa. Sa loob ng isang silid, nandun pa ang iba nilang kasamahan. Anong meron? Kwelang tanong ng dalaga. You have a new mission? Mariin at seryosong sabi ng general na si Andres. Kailangan mong manmanan ng isang business owner. Mukhang wala itong alam na konektado ang kanyang kumpanya sa illegal na sindikato. Malinaw na sabi ni Andres. Sir, kala ko sina Colleen ang bibigyan mo ng panibagong misyon. Hindi pa tapos ni Astra yung kanyang misyon ngayon. Boses ni Ricky. Napahalukip-kip si Alyssa nang marinig yon. Isa sa mga katrabahong kinaiinisan niya, si Ricky mismo. Lahat ng misyon na ibigay kay Alyssa kinokontra nito. Walang pakialam ang dalaga. Kung may gusto sa kanya si Ricky, ayaw niya naman dito. Kailan po ba yan, sir? Marahang tanong ni Alyssa. Sa Lunes. Ikaw nang bahala sa diskarte kung paano ka mapapalapit sa lalaking yon. Pwede ko bang malaman ang pangalan niya? Kinuha ni Andres ang isang folder na nakapatong sa printer at inabot yon kay Alyssa. Tahimik na binuksan ng babae ang folder at laking gulat niya na makilala kung sino ang lalaking naroon. Fuck! Phoenix is his name? It was him. Hindi ako pwede magkamali. Siya yung lalaki na ka-one night stand ko. My gosh! Paano kung kilala niya na ako? Mahihirapan ako nito. Oh, ba't nagiba itsura mo? Mukhang may something dyan Bulong ni Colleen. Siniko siya ni Alyssa at matalim na tiningnan. Ay, sabi ko nga, shut up na lang ako. Sigurado ako hindi papayag si General na tanggihan ko to. Bahala na rin. Nakalimutan na naman siguro nito yung nangyari sa amin. Bulong ni Alyssa sa sarili. Nang makalabas silang tatlo sa silid na yon, agad nagsalita si Colleen. Hoy, bakit ano meron dun sa folder? Oo nga, nabigla ka ba? Singit naman ni Pauline. Akmang magsasalita si Alyssa. Nang biglang tumunog ang pintuan ng silid at narinig niya ang boses ni Ricky. Astra. Tamad na lumingon ang babae. Anong kailangan mo? Nagkatinginan ng dalawang kaibigan ni Alyssa. Sa totoo niyan,
Alam nila na may pagtingin si Ricky sa kanilang kaibigan, pero ayaw nilang pangunahan ang babae. Bakit mo tinanggap yung binigay sa'yo na misyon? Naiinis na tanong ni Ricky. Bakit? May masama ba doon? It's none of your business. Di mo naintindihan eh. Nangunot ang noon ni Alyssa matapos yon sabihin ni Ricky. Walang pakialam ang babae kung isa sa mga higher-ups ang lalaki. Natural hindi kita maiintindihan. Hindi ko naman alam kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Tsaka pwede ba tigilan mo na ako? Inis siyang tinalikuran ng babae. Habang ang dalawang kaibigan ni Alyssa ay gulat na sumunod sa kanya. Padabog na umupo ang babae sa kanyang swivel chair. Samantala naman, si Phoenix ay nakangiting inaayos ang kanyang suit bago pumasok sa conference hall. Sir Phoenix, ang ilan po sa mga empleyado umalis ng walang paalam. Sabi ng kanyang assistant. Did they give a resignation letter? May kontrata silang pinirmahan, di ba? Yes po. Wala po tayong magiging habol doon. Kasi nalampasan na po nila yung duration na nakalagay sa kontrata. Then mag-hire ng panibago. We have a social media page, right? Mag-post doon sa harap din ng company natin. Yes, sir. Ang buhay ni Phoenix ay pribado. Ilan lang ang nakakaalam sa mga kaganapan niya sa buhay. Napakamot na lang siya ng noo matapos marinig ang balita ng kanyang assistant. Minsan, nang nagkaroon ng isyu ang kanyang kumpanya. Pero hindi naman yun na naging dahilan na ikababagsak niya. Ilang product ka na ilabas ngayon? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa papel sa kanyang office. Mahigit 30 boxes po. Ang kalahati po na ipaship na papuntang Mindoro. Nakuha ba ang resibo nun? Make sure na nakuha. Kasi baka mamaya, hindi makuha ng mga seller. Aniya, habang nagsusulat sa isang maliit na notebook. Sir, addition po may meeting kayo sa isang lalaki. Nagangat ang tingin si Phoenix sa kanyang assistant at kunot noong tinanong kung sino yon. Bakit ka nag-a-accept ng ganong klaseng meeting? Nag-iingat na tayo dahil sa nangyaring issue noon. Sir, makulit po eh. At saka kilala raw po yun ng family nyo. Walang nagawa ang lalaki kundi pumayag. Lunchtime, nung lapitan ulit ni Ricky si Alyssa. Wala sanang balak ang babae na kausapin ito. Pero humingi ng konting oras si Ricky. Ano pa bang sasabihin mo? Naiinip niyang tanong. Bawiin mo yung mission. I-give up mo. Wow kapal naman ang mukha mo para utusan ako. Ba't ko naman gagawin yun? Napahawak si Ricky sa kanyang baba. Hindi alam ni Alyssa kung ano sasabihin. Dahil ito ang first time na ginawa yun ng lalaki. Hindi rin alam ni Ricky kung ano sasabihin sa dalaga. Nakilala niya ang lalaking magiging misyon nito. Wala kang sasabihin, umalis ka na. Makinig ka sa akin. Makabubuti to para sa'yo. Last time na naniwala ako sa'yo, napahamak ako. Mapapahamak ka rin dito sa misyon mo na to. Ano naman sa'yo, ha? Pambabara ni Alyssa. Naabutan ni Colleen at Pauline, sina Alyssa at Ricky na nagtatalo. Kitang-kita nilang dalawa kung paano mainis ang kanilang kaibigan, kaya nilapitan na nila ito. Anong nangyayari dito? Takang tanong ni Pauline. Nothing? Simpleng sabi ni Ricky bago tuluyang umalis. Doon lang nakahinga ng maluwag si Alyssa. Napasandal na lang siya sa upuan. Ito na yung pinabili mong pagkain. Marahang pinataw ni Colleen ang pack lunch na pinabili ni Alyssa. Ba't ka na naman kinukulit ng lalaking yon? Boses ni Pauline. Gusto niya kasi wag kong tanggapin yung misyon. Sumenya si Colleen gamit ang kamay nito. Speaking of that, sino nga ba yung lalaki nakita mo sa folder? Kilala mo ba? Oo, siya yung naka-one night stand ko. Lihim na napatili ang babae. Di makikita mo na ulit siya. Sana lang, hindi niya ako mumukaan, di ba? Bakit naman? Dahil mahihirapan ako kung sakali. Makalipas ng 3 araw,
Walang ibang ginawa si Alyssa kundi mag-search kung sino si Phoenix. Kulang ang impormasyon na nakita niya dahil wala namang pinopost ang lalaki. Alyssa, hiring doon sa company ni Phoenix. Nagmamadali na saad ni Colleen habang hawak ang isang flyer na galing mismo sa kumpanya ng lalaki. Patingin? It's your time. Ano, may resume ka na ba? Umiling si Alyssa habang abala sa flyer. Pumalakpak si Pauline at nakangiting hinila ang kaibigan sa kanyang pwesto. Ako nang gagawa ng resume mo? Ano lalagay natin dito? Ikaw ang naka-one night stand niya? Pang-aasar ng babae. Hoy, Paulina, huwag mo ilalagay yan, ililibing kita ng buhay. Mariing nakaturo ang daliri ni Alyssa kay Pauline. Sorry na, dapat. Attractable ang laman ng resume mo para kapag natignan nila, wala na silang choice kundi tanggapin ka. Ilagay mo dyan, magaling sa iba't ibang posisyon. Natatawang sabi ni Colleen. Sa 3 araw na nakalipas, nakahanda na ang lahat ng kailangan ni Alyssa. Kasalukuyan siyang nakasuot na isang polo shirt na kulay puti at isang straight cut na pantalon. Naghihintay na tawagin para sa interview. Miss Alyssa? I'm here. Kayo na po ang sunod, pasok na po kayo. Nakangiting sabi ng assistant ni Phoenix. Sandaling inayos ni Alyssa ang kanyang suot bago tuluyang pumasok sa loob. Doon nakita niya si Phoenix na prenteng nakaupo. Good morning. Bati ni Alyssa. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga ang lalaki na kasama ko nung gabing yun. Sana lang talaga hindi niya ako makilala. Hindi ko na tinignan na nakalagay sa resume ko dahil sinapuli na ang gumawa nun. Bahala na. So, ano may contribute mo sa company ko aside sa nakalagay dito magaling sa iba't ibang posisyon? Sandali siyang natigilan matapos marinig yon. Mabilis niyang kinuha sa kamay ng lalaki ang kanyang resume para tingnan ko ano nakalagay doon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang talagang nilagay ngayon nila Pauline. Care to explain this? Ang ibig ko pong sabihin ay iba't ibang posisyon like manager, simpleng employee, sales officer, ganon. What are your skills? I can manage to do all the tasks and finish it on time. Pwede ako mag-overtime kung talagang kailangan ng papers. Nakangiting sabi ni Alyssa. Nagkibit balikat si Phoenix at tumingin sa mga mata ng babae. Thank you. Tatawagan ka na lang kapag may result na. Nakahinga ng maluwag si Alyssa dahil doon. Pero hindi pa rin mawala sa kanya ang hiya. Sakto naman, nag-text si Colleen. Pinapapunta si Alyssa sa bahay ni Pauline para magsaya. Pagdating ng babae sa bahay ng kaibigan, inis niyang tiningnan ng dalawa. Ano, kumusta interview? Nakangiting tanong ni Colleen. Walang hiya kayo, nilagay niyo talaga yon? Mabuti na lang at naisipan ko magpaliwanag. Walang humpay katatawa si Pauline. Bakit ba? Ano ba iniisip mo sa iba't ibang posisyon? Alam niyo kahit kailan pahamak talaga kayo eh. Sa kabilang banda, nang matapos ang interview ng lahat, bahagyang nag-stretch si Phoenix. Kumusta ang mga tao? Marami rin ba nag-apply? Tanong ng kanyang tiyuhin. Marami rin ho. How about yung walang name? Tinuloy mo ba ang meeting doon? Yes po. Nasa likod ng document ng pangalan niya. Baka bukas, mamimili na ako ng mga aplikante ipapasok. Ngumiti at tumango sa kanya ang tiyuhin. Nang gumabi, umuwi si Phoenix sa bahay ng kanyang magulang at doon na kumain ng hapunan. Nasaan po si Dad? Tanong ni Phoenix at nilingon pa ang paligid ng bahay. Umalis siya. Ang sabi, bibisita sa lola mo. Ano po bang plano sa birthday ni Lola? She's turning 70. Oo nga eh. Ang balak nila, mag-out of the country tayo. When is that? Para ma-clear ko schedule ko. 3 months pa simula ngayon. Nang magsimula silang kumain, dumating naman ang bunsong kapatid ni Phoenix na si Annie. May dala itong shopping bag. Halos nasa 5 malalaking shopping bags yon. Mabilis yon na kinuha ng kanilang kasambahay. Hi kuya, how are you? Tanong ni Annie at sandaling niyakap ang kapatid.
I'm fine. Ikaw, kumusta ka? Baka mamaya hindi ka nagfo-focus sa pag-aaral mo ah. Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Mommy? Puno ng pagtataka si Phoenix na nilingon ng kanyang ina. What's that, Mom? She's going to speak in her former school no high school. Napangiti naman si Phoenix nang marinig yon. Habang abala ang pamilya ni Phoenix na nagsasalo-salo sa hapunan, ang isang sindikato naman ang nakangiti. Nakausap niyo na ba ang tatay ni Phoenix? Tanong ng kanilang boss habang naninigarilyo. Nakausap na. Siya na raw bahala sa warehouse. Kawawa naman ang anak niya. Si Phoenix ang magbabayad sa kasalanan ng kanyang ama. Singit ng isang lalaki habang may hawak na isang baso. Lilimasin natin ang pera nila. Pagkakataon na para bumawi sa kanila. Bakit sa anak tayo gaganti? Ngumisi ang boss at tinapon ng upos ng sigarilyo. No choice tayo. Wala tayong makukuha sa tatay niya. Konti lang pinagkakakitaan nun. Makalipas ang 2 araw, agad na nakuha ni Alisa ang resulta ng kanyang interview. Natanggap siya bilang isang empleyado at araw ng Martes na magsimula siya sa trabaho. I want you to give this to the HR manager. Utos ni Phoenix kay Alisa habang inaabot ang isang manipis na folder. Hindi na ba to hihintay na ma-approve nila? Tanong naman ng babae. Umiling ang lalaki sa kanya. Sila na magbabalik niyan sa akin. Napatingin si Alisa sa folder bago muling tumingin kay Phoenix. Personal ba itong document? Sabihin mo lang galing sa akin. Wala na silang itatanong pa. Kalaunan, umalis din kaagad si Alisa sa office ni Phoenix para ihatid sa HR manager ang pinabibigay ng lalaki. Kahit na puno ng pagtataka ang babae, hindi niya binuksan ang folder na yon. Nang matapos ang unang araw ni Alisa, dumiretso siya sa agency nila para mag-report. Wala pa ako nakikita ang kakaibang kilos. Ang nakarating sa report natin, walang alam si Phoenix. So posibleng isa sa mga nagtatrabaho sa kumpanya ang tauhan ng sindikato. Imposible naman na hindi agad nakikita ang kakaibang kilos. Be observant, Astra. Mariing sabi ni Ricky. Matalim niyang tiningnan ng lalaki. Pwede ba, Ricky? Huwag mo ako utusan. Alam ko ang ginagawa ko. Alam mo? O nagugustuhan mo lang yung Phoenix na yun? Bakit di ka makasagot? Bakit mas marunong ka pa sa akin? Nakakalimutan mo. Katrabaho lang kita kaya sana lumugar ka. Mabuti na lang. At inasikaso ni Andres si Ricky. Sinaway ito ng general. Tama si Astra. Mahirap at hindi agad makikilala ang kilos ng isang tao kung isang araw mo pa lang sila nakakasama. E di dapat sa akin mo na lang binigay ang misyon na to, General. Kung sa'yo ito binigay siguro, interview pa lang hindi ka natatanggapin. Lumabas ng silid si Alisa at kinuha ang mga papel na kanyang ginagawa bago tuluyang umalis. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ina na nagbabasa ng dyaryo. Ma, gabi na po, ba't di ka pa natutulog? Marahan na tanong ng babae. Hindi pa ako inaantok. At sadyang hinintay kita. Teka, kumain ka na ba? Opo. Saad ni Alisa at inilapag sa mesa ang papel na galing sa agency nila. Ano yung dala mo? Mga impormasyon po sa bago kong misyon. Bagong misyon? Baka mamaya delikado yan ha? Pagak na natawa si Alisa. Ma, kaya ko na po ito. Alam niyo kung sinong binabangga ng agency namin. Siyempre, iingatan ko yung sarili ko. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami na pwede mong manahin sa tatay mo, yan pang ganyan. Diyan din namatay ang tatay mo at baka mamaya ikaw ang sumunod. Ma, palagi ho ako mag-iingat. At wala ka bang tiwala sa anak mong magaling? Nakangiting biro ni Alisa. Yan ba yung pumapasok ka sa kumpanya para makakuha ng impormasyon? Opo, nalilito na nga po ako sinong unang babantayan doon. Ganito ang gawin mo. Saad ng kanyang ina dahilan para magulat si Alisa. Tumayo mula sa kinauupuan ng ina
Lumapit sa mesa kung saan nakalagay ang mga papel. Ilista mo lahat ng tao sa kumpanya. Simulan mong magmasid sa may mga matataas na posisyon. Napaisip siya kung paano nalaman ng kanyang ina ang ganong estilo. Natutunan ko yan sa tatay mo. Kala ko naman nagtrabaho ka na rin sa agency. Ayaw ng papa mo. At saka hindi ko forte ang ganyan. Teka, si kuya pala nakauwi na? Wala pa yung motor niya sa labas ng bahay. Ewan ko ba dyan sa kuya mo? Nung isang araw pa siya, inaabot ng madaling araw sa labas. Problemadong wika ng kanyang ina. Wala ba siyang sinasabi sa inyo kung saan siya pumupunta? Umiling ang kanyang ina. Hindi yun pinakaisipan ni Alisa ng masama. Dahil baka nag-overtime lang sa trabaho ang kanyang kapatid. At habang inilalatag niya ang mga papel sa mesa, katulong niya ang ina. Mas nagkaroon siya ng magandang plano nang tulungan siya nito. Sa mga sumunod na araw, maaga siyang pumasok sa trabaho. Bawat kilos ng mga empleyado binabantayan niya. Alam mo ba, hindi ko makuha ang e-signature ni Sir Phoenix. Mahinang sabi ng isang empleyado. Bakit hindi mo nalang papirmahan mismo kay Sir? Baliw ka ba? Di nalaman na hindi mismo sa reseller madadala yung ilang products. Magagalit sa atin si boss kapag nagkataon. Sinong boss? Bakit hindi sa mismong reseller madideliver ang product? Tanong niya sa isip. Ba't kasi hindi na lang natin lagyan tong company o warehouse ng gamot eh? Di natigil lahat ng plano ni boss? Yun lang ang bagay na narinig ni Alisa. Balak niya pang usisain kung ano talaga yon, pero tinawag na siya ng kapwa-empleyado na si Joanne. Alisa, samahan mo ako sa warehouse. Tignan natin kung ilan ang stocks ng cream. Ngayon na? Oo, kailangan ni Sir Phoenix ng report. Tinitigan ni Alisa ang babaeng tumawag sa kanya. Habang naglalakad sila, palingon-lingon siya sa paligid. Yun ang kauna-unahang beses na makakapunta siya sa warehouse. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Mahinang tanong ni Alisa. Mga 5 years na rin, bakit? Wala ka bang kakaibang napapansin? Ha? Anong kakaiba? Kunot noong tanong nito sa kanya. Yung mga kasamahan natin, at saka sa jobang pribado ang lahat ng lakad ni Sir Phoenix? Bakit curious ka? Close ba kayo? Magkakilala kayo? Nasanay lang ako na walang tinatawag na ganun. Medyo sorry medyo feeling close din kasi ako. Tumawa sa kanya ang babae. Alam mo, nung una ganyan din ako. Ang sabi, nagkaroon na issue tong kumpanya. Bakit? Anong issue yun? Muling tanong ni Alisa. Yun yung sinasabi na may droga raw dito sa warehouse. Ang sabi, may order daw na nakuha tapos may lamang isang maliit na pakete ng drugs. Na-report yun? Isang beses nagkibit-balikat si Joanne. Di ko alam. Dinisclose kasi ang issue na yun. Alam mo ba kung kailan natayo tong warehouse at company? 2 years pa lang to nung nag-apply ako. Siguro nasa 7 years na ngayon. Nang makarating sila sa warehouse, pinanood ni Alisa kung paano buksan ni Joanne ang lock. Ilang sandali nakapasok na rin sila sa loob. Doon nakita ni Alisa ang naglalakihang kahon na may lamang mga product. Alisa, makikisuyo. Pabilang ako ng mga ready-to-drink na product. Nasa dulong area ng warehouse, salamat. Napaisip si Alisa. Ito ang matagal na pinaghirapan ni Phoenix pero hindi nito alam ang lahat na konektado ito sa sindikato. Ang lahat ng to pwedeng mawala ng isang korap. Kapag napatunayan nilang totoo ang lahat ng hinala ng ahensya. Tahimik naman na tumango si Alisa at sinulit ang oras para kilalanin ang lugar. Hindi niya mas pinagtuunan ng pansin ang pinatitignan sa kanya. Sa halip, inilibot niya ang paningin sa paligid hanggang sa may natapakan siya. Nang tignan niya ito, isang maliit na button. Muli niya itong tinapakan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang biglang magbukas sa kanang bahagi ang warehouse. Saglit niyang kinapa ang likuran ng kanyang pantalon.
Napapikit siya nang maramdaman ng cellphone niya. Nang makapasok siya sa loob, mabilis niyang kinuna ng litrato ang lahat ng pwedeng magamit. Alisa, nabilang mo na ba? Nang marinig ni Alisa ang boses ng katrabaho, mabilis siyang lumabas doon. Kusa namang nagsara ang pintuan kaya nakahinga siya ng maluwag. Nasaan ba? Tsaka anong itsura noon? Ay, oo nga pala. Hindi mo pa nakikita lahat ng klase ng products. Halika! Papakita ko sa'yo ang mga ready-to-drink product natin. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang buwan na agad si Alisa na nagtatrabaho sa kumpanya ni Phoenix. Hindi naman siya nabigo sa kanyang plano. Halos araw-araw ay kakulitan ng babae sa trabaho si Phoenix. Bagay na ipinagtataka na ng karamihan. Dinner date tayo? Pag-aaya ni Phoenix. Mahal ang isang gabi ko. Nakangising asar niya. Magkano ba yan at babayaran ko na? Walang prenong hinampas ni Alisa ang lalaki. Steak tayo tas libre mo? Sure, walang problema sa akin. Sa isip ni Alisa, masaya siya. Sa isip naman ni Phoenix, sa babae lang siya naging komportable. Si Alisa kasi yung tipo ng babae na mabilis makaget along. Feeling niya, safe siya kapag ito ang nasa paligid niya. Ang mahal pala ng steak. Marunong ka naman siguro magluto nito. Lutuan mo na lang ako tapos dalhan mo na lang ako sa trabaho. Nakangiting sabi ng babae. Kung liligawan ba kita, papayag ka? Nasamid si Alisa. Matapos marinig ang tanong ni Phoenix. Bakit? Anong sinasabi mo dyan? Sorry, medyo magulo yung utak ko. Ano ulit yun? For sure narinig mo yon. Why? Seryoso ako. Marami pa akong pangarap sa buhay eh. Sana kasama ako dyan. Inis na nilingon ni Alisa ang lalaki na nakangiti lang sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ice cream date naman ang naisip ng lalaki. Kahit na puro tanggi si Alisa, wala siyang nagagawa kundi pumayag sa bandang huli. Gabi na? Habang naglalakad sila, tuloy pa rin ang kanilang kwentuhan. Hindi inaasahan ni Alisa na magkukwento sa kanya ang lalaki. Halos malaman niya na ang buong buhay ni Phoenix. Alisa? Pagtawag ng lalaki. Marahan na lumingon ng dalaga. Walang idea. Ano yun? Can I hug you? Hindi agad nakapagsalita ang dalaga. Tila nabingis siya matapos marinig yon kay Phoenix. Isang boss na humihingi sa kanya ng yakap. 2 linggo ang nakalipas. Patuloy pa rin na naghahanap ng ebidensya at dagdag impormasyon si Alisa sa kumpanya at warehouse. May magaganap na summer event this coming week. Everyone is invited. Anunsyo ni Phoenix sa lahat ng empleyado. Di sir, may lechon po na handa. Tanong ng isang lalaki. Siniko siya ng kaibigan nito. Yan naman lagi ang habol mo tuwing may event ang kumpanya. Para naman crispy-licious ang event. Wala kayong ibang gagawin this week kundi paghanda ng event. May mga palaro din yon. Sumali kayo. Marahang siniko ni Joanne si Alisa. May napapansin ako sa inyo ni Sir Phoenix. May something ba sa inyo? Wala no. May tinatago lang siyang kadaldalan. Tumango si Joanne pero halata naman ang kilos ng dalawa. Pasimpleng umalis doon si Alisa. Nang hindi siya napapansin ng mga kasamahan sa trabaho, mabilis siyang pumunta sa motor niya at nagtungo sa agency. Nandyan si Astra. Tawag ni Ricky. Alisa, anong balita? Ayos lang ako, nasan si General Andres? Nasa meeting pa siya. Si Pauline na ang sumagot. Isang beses tumango si Alisa at naupo sa kanyang swivel chair. Pinagmasdan lang siya ni Ricky, pero kahit isang sulyap hindi niya ginawa. Kumusta? Gwapo pa rin ba yung Phoenix na yon? Pabulong na tanong ni Colleen. Tiningnan siya ni Alisa ng masama. May event na gaganapin this week. Lahat magiging busy para doon. May nahanap akong hidden area sa warehouse. Mamaya ko na i-discuss lahat. Ang dami mong utang na kwento sa amin, sabi ni Pauline. Inuutang pala yun? Di naman siguro required na sabihin lahat unless kusa ko ikwento, di ba?
Ay, nag-iba na siya. People change. Ikaw lang naman to di nagbabago. Nagmamakaawa ka pa rin sa ex mong ilang beses ka nang niloko, no? Napahawak sa dibdib ang babae na para bang nasaktan habang tumatawa. Nang mapagplanuhan nila ang lahat ng gagawin, si Alyssa ang naging spy. Pero natigil yon nang malaman ni Alyssa na naglagay ng bantay sa warehouse. May nahanap ka ng gown na isusuot? Tanong ni Joanne sa kanya. Wala pa ikaw. Meron na. Sa bayan lang ako nagtingin. Mura lang doon, gusto mo samahan kita? Wag na, ako nang bahala doon. Tsaka mahaba pa naman ang araw. Sige, basta pag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang ha. Nakangiting saad ng babae. Tinitigan lang siya nito sa kabilang banda habang may inaayos si Alyssa sa kanyang lamesa. Nakatingin sa kanya si Phoenix. Malaya siya nitong pinagmamasdan dahil may namumukaan siya sa babae. Pwede ko ba makausap si Sir Phoenix? Tanong ni Alyssa sa lalaking nasa gilid ng opisina ni Phoenix. Anong kailangan mo sa kanya? Ba't gusto mong malaman sino ka ba? I'm his best friend. I don't care. Hindi naman ikaw ang sadya ko dito. Ano nga? Nasa loob ba siya? Naiinis ng tanong ni Alyssa. Oh, nandun siya. Tahimik siyang nilampasan ng dalaga at pumasok sa opisina ni Phoenix. Natigil ang lalaki sa kanyang ginagawa nang makita si Alyssa. What are you doing here? Pwede ba hata makausap? Importante lang. Tungkol saan? Tungkol sa negosyo mo, sa warehouse mo. Nagangat ang tingin sa kanya si Phoenix, punong-puno ng pagtataka. Ano meron sa warehouse? Alam mo bang nakakonek ang kumpanya mo sa isang malaking sindikato? Diretsyong tanong ng babae. Pagak na tumawa ang lalaki matapos marinig ang sinabi ni Alyssa. Nung kalokohan to, Alyssa? Hindi ako nagloloko. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang sindikato nakabuntot sa kumpanya mo, pinaghahanap ngayon. Pwedeng madamay ang pinagpaguran mo kung di mo to gagawa ng paraan. Nagtagal ang tingin ni Phoenix kay Alyssa. Siya lang ang babaeng nagsabi noon kay Phoenix. Hindi alam ng lalaki kung anong gustong mangyari ni Alyssa. Ba't ako maniniwala sa'yo? Hindi porket malapit tayo sa isa't isa, pwede ka na magsalita ng kung ano-ano. E di subukan mong bisitahin ang warehouse mo. Sa dulo, may makikita ka maliit na button sa sahig. Pindutin mo yon at magbubukas to ng isang silid kung saan nakalagay ang limpak-limpak na droga. Hindi ako nagpunta dito para lokohin ka lang. Hindi ako maniniwala sa'yo, umalis ka na dito. I have pictures. Ipapakita ko sa'yo, maniwala ka lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo, umalis ka na at ginugulo mo lang ako. Isang beses siyang pinakatitigan ni Alyssa. At nang hindi na magsalita ang lalaki, tuluyan nang lumabas ang dalaga. Napapikit na lang ito sa inis. Ano sabi sa'yo na babaeng yun? Grabe, tinarayan niya ako kanina, alam mo ba yun? Sumbong ng kaibigan ni Phoenix sa kanya. Napaisip naman ang lalaki. May naaalala talaga siyang kamukha nito noon. At napaisip din siya kung posible bang totoo ang sinasabi ng dalaga. Warehouse? Sa dulo nito may boto na sahig? What does that mean? Nang sumapit ang gabi at kasama ni Phoenix ang kanyang pamilya, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang sinabi ng babae. Anak, may tumatawag sa'yo. Boses yon ng ina ni Alyssa. Nagtaka naman siya kung sinong tumatawag sa kanya. At nang makita niyang si Phoenix yon, walang pagdadalawang isip niyang sinagot ang tawag. Anong kailangan niyo, sir? Magkita tayo sa harap ng warehouse. Bakit? Kala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Just come here. Maniniwala lang ako sa'yo kapag naipakita mo sa akin ang bagay na sinasabi mo. Paano kapag wala? Then you're fired. Hindi ko kailangan ng babaeng sinungaling. Inis na napakamot sa ulo si Alyssa bago tuluyang pumayag at pumunta sa warehouse. Nang makarating siya doon, nakatayo si Phoenix habang hawak ang cellphone. I didn't know na motor ang service mo. Dahil di ko naman sinabi sa'yo. Pambabara ni Alyssa. Magkasunod silang pumunta roon. Pinanood ng babae na buksan ni Phoenix ang warehouse. Maliwanag ang paligid.
at hindi sila nagdalawang isip na pumunta sa mismong pakay nila. Pero isang tunog ang nakapagpaatras kay Alyssa, dahilan para masagi niya ang isang malaking kahon na malapit na mahulog. Mabilis siyang hinila ni Phoenix dahilan para mapasubsob siya sa dibdib ng lalaki. Mas lalong kumunot ang noon ng babae nang makita ang pamilyar na lalaki sa loob ng warehouse na tumatakbo palabas. Anong ginagawa niya dito? Imposible magkamali ako. Masyado mo naman yata na-enjoy ang pagkahilig sa dibdib ko. Napalingon si Alyssa kay Phoenix. Doon niya napagtanto, hindi pa siya nakakaalis sa dibdib nito. Ayaw mo ba talaga umalis dyan? Ang OA mo naman, dyan ka na nga. Huwag mo ako iwanan. Ituro mo sa akin yung nakita mo na sinasabi mo. Ayoko, hanapin mo mag-isa mo. Nasabi ko na sa'yo kung nasan. Dapat nga may bayad ako dito ngayon eh. Ililibre kita ng dinner. Thank you na para bang labag sa loob mo. Sarkastikong sabi ni Alyssa. Bagay na tinawanan lang ng lalaki. Nang marating nila kung saan nakita ni Alyssa ang iligal na gamot, hinayaan niyang si Phoenix mismo ang makadiscover nito. Ano to? Paano nagkaroon ng ganito? Gulat na tanong ng lalaki nang makita ang limpak-limpak na iligal na droga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung di mo alam kung paano nagkaroon ng ganyan, posibleng may nakakapasok dito sa warehouse mo nang hindi mo alam. Pero nasa akin ang susi ng warehouse na to. Konektado ang negosyo mo sa isang sindikato. Pwedeng kaya rin sila naglagay ng drugs dito dahil gusto nila idamay ang negosyo mo. May nakaaway ka ba? Mariing umiling ang lalaki. Simula nang mangyari ang issue at maging pribado ang buhay niya, wala siyang nakakaaway. Sa isip ng dalaga, hindi niya pwedeng sabihin kay Phoenix na agency nila ang magre-raid sa warehouse na ito. Ngunit ayaw din niyang madamay ang lalaki. Matutulungan mo ba ako para hindi madamay dito? Pwede kitang tulungan. Pwede nating ilipat ang mga products mo sa ibang lugar. Sa lugar na ikaw lang muna nakakaalam. Paano ang distribusyon ng mga products? Ikaw ang kukuha. Kung sasabihin mo to sa lahat, maraming madadamay. Makalipas ang 4 na araw, tuluyan nilang nailipat ang mga produkto. Kasalukuyang maingay ang buong hall ng company dahil doon nila napiling ganapin ang event. Habang nagkakasiyahan ng lahat, suot ang mamahalin nila mga gowns and coats. Nagulat sila na may dumating na mga pulis. Maging si Alyssa na nagulat doon. Huli na nang malaman niyang na-raid na ng agency nila ang warehouse. Walang nakapagsabi sa babae. Dahil biglaan ito. Pwede ba namin makausap si Sir Phoenix? Tanong ng isang pulis. Mabilis na natahimik ang lahat. Habang si Phoenix ay napatingin kay Alyssa bago lumapit sa mga pulis. Anong kailangan niyo sa akin? Nakuhanan po namin ang warehouse niyo na may illegal drugs. What? Paano niyo nasabing sa akin nakapangalan ng warehouse? Mas lumapit pa ang 2 pulis. Para ipakita ang papel na inaaresto nila si Phoenix. May mga products ka doon. Patunay na yung warehouse na yon, pinaglalagyan niyo ng produkto. Paano nangyari yun? Kala ko ba nailipat na namin ni Alyssa ang lahat? Tanong niya sa isip. Sumama na lang po kayo sa amin at sa presinto na magpaliwanag. Natigil ang sandaling kasiyahan nilang lahat. Napalitan ng gulat, takot at pag-aalala para kay Phoenix at sa magiging kinabukasan ng kanilang trabaho. Tahimik na sumunod si Alyssa sa presinto para malaman ang totoo. Dahil kahit siya nagulat sa nangyari. Pagdating sa police station, doon nakita ni Alyssa ang ilan sa mga kasama niya sa ahensya. Astra. Pagtawag ni Colleen. Kapag nasa labas sila, tinatawag nila ang bawat isa sa kanilang mga code names. Mabilis na lumapit si Alyssa sa kanila na punong-puno ng pagtataka. Ano nangyari? Ba't biglaan na naging raid? Si Ricky ang namuno sa raid. Sinubukan namin siyang pigilan kasi alam namin na may event kayo. Pero hindi siya nagpapigil. Isa sa mga nahuli ang kapatid mo. Kapatid ko? Nasaan siya? Nasa loob na hakulong. Mula sa labas ng police station, dinig na dinig ni Alyssa ang boses ni Phoenix.
Hindi niyo ako pwedeng ikulong agad. Kailangan kong tawagan ng mga magulang ko at ang abogado ko. Papayagan ka namin gumamit kayo ng cellphone. Pero kapag nakapasok ka sa loob, hindi na yan pwede. Hindi naman ako makukulong. Hindi naman sa akin ang mga drugs na yon. Isang beses huminga ng malalim si Alyssa bago nagdesisyon na pumasok sa loob ng presinto. Halos napapikit na lang siya nang tawagin siya ng kapatid. Bunso, tulungan mo si kuya, ilabas mo ako rito. Nanginginig na sabi ng kanyang kapatid. Akmang magsasalita si Alyssa nang bigla siyang lapitan ni Phoenix. Kapatid mo to? Hindi makapaniwala na tanong ng lalaki. Bunso, kilala mo siya? Ano, Alyssa, sabihin mo sa akin, kilala mo ba siya? Kapatid mo ba siya? Dahan-dahan namang tumango ang babae. Kapatid mo tong kasama sa mga naglalagay ng illegal drugs sa warehouse na yon? Hindi ko alam na kasama siya. Bakit pa ako maniniwala sa'yo? Ngayon nga, naloko mo na ako eh. Totoo ang sinasabi ko. So ano? Ikaw din ba naglagay ng ilang products ko ron para idamay ako? Isang beses na umiling si Alyssa, pero hindi siya pinaniwalaan ni Phoenix. Hindi. Hindi siya pinansin ni Phoenix at nagpunta mismo sa mga pulis. Sir, pwede ko ba makita ang mga evidence na tinuturo ako? Mabilis na inabot sa kanya mga pictures na si Alyssa mismo ang kumuha. Ibinigay lang yan sa amin ng agency. Ang mga members ng ahensya nasa labas. Sila ang nag-grade ng warehouse mo. Pwede ko ba malaman kung sino sila? Saglit na tinawag ang mga kasamahan ni Alyssa. Walang ibang maramdaman ng babae kundi kaba, pero taas noo niya itong pinanindigan. Sila ang membro ng agency. Sa kanila mo malalaman kung kanino galing ang pictures na yan. Tiningnan ni Colleen at Pauline si Alyssa. Sa huli tumango ang kanilang kaibigan. Kay Astra galing ang mga yan. Si Pauline ang sumagot. Sino si Astra? Ako. Pag-amin ni Alyssa. Marahan bago lumingon si Phoenix sa kanya. Hindi makapaniwala na ang babaeng minsan niyang tiningala at pinagkakatiwalaan ay ang babaeng magpapahamak sa kanya. Ang lakas na loob mong pumasok sa kumpanya ko para lang ipahamak ako? Kung di ko yun ginawa hanggang ngayon wala ka pa rin alam sa ginagawa ng tatay mo. At bakit nasali rito si Dad? Ayaw man sabihin ni Alyssa ang lahat ng sangkot pero kailangan. Siya ang purot tulo ng lahat ng to. Habang nag-iimbestiga ako, doon ko nalaman na sa tatay mo nagsimula ang lahat. Kalaunan, umalis na rin si Alyssa kasama ang iba pang miyembro ng ahensya. Ma, kailan pa natuto magbenta ng drugs si kuya? Tanong ni Alyssa na makarating sa kanilang bahay. Hindi ko alam. Hindi nagsasabi ang kapatid mo. Alam niyo bang sangkot si kuya sa mga sindikatong nahuli namin? Mabigat na kaso yung droga. Napapikit na lang si Alyssa matapos sabihin yun. Hindi niya alam kung paano gagawa ng paraan para sa kapatid. Hindi ba tayo pwede magpiyansa roon? Malaking pera ang kakailanganin natin. At kung ako masusunod, hahayaan ko rin si kuya para magtanda siya. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at mangiyak-ngiyak na nagsalita. Anak naman, kapatid mo yon. Baka mamaya kung ano mangyari sa kanya. Makasalanan niya yon. Bago niya pinasok ang ganong klaseng trabaho, alam niyang ganito ang posibleng mangyari. Sa kabilang banda, ang ina naman ni Phoenix hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Paano nangyari yon? May pinagkakautangan pala si Dad. Tapos nagplanta sila ng mga drugs sa warehouse ko. Mom, business ko, dinamay ni Dad. Galit na sabi ni Phoenix, habang nasa isang kwarto at kausap ang ina. Ang sabi ni attorney, 3 to 5 days ka pa pwedeng manatili rito. Magpipiyansa tayo. Pero magkakaroon ka ng record dito sa police station. Do it, Mom. I don't care about the money. Pero paano pala ang kumpanya? Isasara ang kumpanya mo. Hindi mo na yan pwedeng i-claim ulit. Magsisimula ka sa panibagong negosyo. Fuck. Everything is gone now. Lahat ng pinaghirapan ko. And that's because of my father. Hindi ko siya mapapatawad. 4 na araw ang nakalipas. Tuluyang nakulong ang kapatid ni Alyssa. Si Phoenix naman, araw-araw binibisita ng ina. Hanggang sa bisitahin ni Alyssa ang binata. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang kamustahin ka. After what you did,
Hindi naman sa nagsimula lahat ng to eh. Kasalanan to ng tatay mo na ikaw ang nagdudusa. Umiling si Phoenix. Hindi niya akalain na ang babaeng nakasama niya ng mahigit 1 buwan ay ang babaeng may alam ng lahat. Sabihin mo nga sa akin, lahat ba na ipinakita mo pagpapanggap lang? Hindi. Lahat ng yun totoo. I care for you. Hindi ka lang basta boss sa akin. You mean so much to me. Di mo ako madadaan sa mga matatamis mong salita. Ayoko na makikita ka sa kahit anong sulok ng bansa. Hindi na nakapagsalita si Alyssa. 1 beses lang siya tumango at nagpaalam na aalis na at pinanood lang siya ng lalaki na lumayo dito. Halos kaalis lang ni Alyssa nang bigla namang dumating ang ina ng lalaki. Kumusta ka dito, anak? I'm fine. Makakalabas na ba ako dito? Malungkot na tumango ang kanyang ina at bumuntong hininga. Ang dad mo, pinaghahanap pa. Dapat niya lang pagbayaran lahat ng to. Hindi niya alam kung gaano kahirap kumayod para mapalago ang isang negosyo. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon. 1 taon na agad ang nakalipas pero sariwa pa rin sa kanilang lahat. Habang si Alyssa naman patuloy pa rin ang trabaho sa kanilang ahensya. Tinangka ni Phoenix na kalimutan ng babae pero hindi niya magawa. Hanggang sa makausap niya ang kanyang pinsan. May gusto ako ipakilala sa'yo. Kaibigan ko. Who is she? Malamig at hindi interesadong tanong ni Phoenix. Nakangiti at taas noong gumilid si Cairo para makita ni Phoenix ang babae. Meet Alyssa, my best friend. Parehong nagulat ang dalawa nang muling makita ang isa't isa matapos ang nakalipas na 1 taon. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala na ba kayo? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Cairo sa dalawa. May kasalanan siya sa akin. Malamig na nagangat ng tingin si Alyssa kay Phoenix. Wala akong kasalanan sa'yo. Oh, hindi mo na ba naalala? 1 year ago sa bar. Siya ang babaeng tinulak ko sa'yo noon. Marahang hinawakan ni Alyssa ang braso ni Cairo. Dahilan para mapatingin doon si Phoenix. Cairo, wag mo nang banggitin. Wala na yon, matagal na yon. Napaisip naman si Phoenix. Napamura siya sa isip. Siya ang babaeng naka one night stand ko? Ang babaeng iniwan ako sa loob ng hotel room? Gulat na tanong niya sa sarili. Napamura siyang muli at pinansin ang kagandahan ng babae. Kalaunan, nagpaalam na si Alyssa. Ayaw niya na makita pa si Phoenix dahil wala ito ibang ginawa kundi ungkatin ang nakaraan. Samantala, ang lalaki naman, punong-puno ng pagsisisi. Matagal niyang hinanap ang babae. Ang tagal niya naghintay na lumapit dito. Matapos niya ito makilala. Pero ngayon napaka-imposible nang lumapit ito sa kanya. Gusto niya ito makausap. Gusto niyang humingi ng tawad. Sa isang babaeng unti-unti niya nang minamahal. Pero paano? Malakas ang pintig ng puso ni Alyssa nang muli niyang makita ang lalaking nagugustuhan niya. Sa totoo lang, matagal bago niya na-realize na tuluyan ang nahulog ang puso niya kay Phoenix. Nakita niya ito. Malaki ang pinagbago nito. Hindi pa rin nawawala ang galit ng lalaki sa kanya. Hindi niya naman gusto magpakita dito. Nagkataon lang na ang matalik niyang kaibigan, pinsan ng lalaki. Hanggang sa pag-uwi ng babae, nakita niya si Phoenix sa harap ng agency nila. Uy, familiar yan ah. Sino nga yan ulit? Gwapo ah. Bulong ni Colleen. Hindi ba yan yung Phoenix? In fairness, nag-glow up siya. Nang makita ng lalaki si Alyssa, agad itong lumapit. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Alyssa. Gusto kitang makausap. Hindi ba ayaw mo ako makita? I'm serious. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Mabilis na tinapik ni Pauline si Alyssa para magpaalam. Una na kami, te. Kami pag-uusapan kayo eh. Bahagyang lumayo sa building ng agency si Alyssa. Si Phoenix naman, nakasunod lang sa kanya. Tumigil ang babae malapit sa sasakyan ng lalaki at inis na humarap kay Phoenix. Napabuntong hininga ang dalaga at iniwas ang tingin. Kung sasabihin mo lang sa akin na galit ka pa rin, wag na, sanay na ako. Bahagyang nanigas sa mukha ni Phoenix.
Kala mo ba ganun lang kadali? Kala mo ba nakalimutan ko lahat? Hindi ko naman hinihiling na kalimutan mo. Pero wag mo naman akong parusahan habang buhay. Napatawa si Phoenix, isang mapait at maikling tawa. Parusa. Hindi mo alam kung gaano kita sinubukang iwasan. Kahit araw-araw kita nakikita sa balita, sa posters sa pangalan mo. Ikaw ang parusa ko. Kung ganun, ba't ka pa nandito? Dahil pagod na ako magkunwari na okay lang ako. Pagod na ako magalit kahit na ang totoo. Iba na yung nararamdaman ko. Natahimik si Alyssa. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? That I like you? I like you. Nagustuhan mo lang ako. Kasi nalaman mo ako yung babae na one night stand mo, ganun ba? No. Matagal na yun. Noong nakakasama kitang kumain, maglakad ng gabi, doon kita nagustuhan. Pero mas nanaig sa akin ang galit dahil sa nangyari. Huwag mo kong gawing tanga, Phoenix. Do you think niloloko kita? Kung alam mo lang kung ilang taon kitang inisip. Kung ilang beses kong sinubukang kalimutan ka. Napalunok naman si Alyssa. Tulad din pala niya, may nararamdaman din ito. Lumapit pa si Phoenix at halos magkatapat na sila. Gusto kong humingi ng tawad. At kung may natitira pang pagkakataon, gusto kitang ligawan kung papayag ka. Baka nakakalimutan mo, Phoenix. Kapatid ko ang isa sa mga kasama ng sindikatong yon. Wala na akong pakialam doon. Pinagbabayaran naman niya ang kasalanan niya, di ba? Ang nais ko lang ngayon palambutin ang puso mong ako ang naging rason kung ba't yan naging bato. Isang beses na pabuntong hininga ang babae. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero sige, susubukan ko. Matapos ang naging komprontasyon, sinadya ni Phoenix ang ina ng babae. Inalam nito kung nasa nakatira ito. Gusto niyang formal na hingin ang kamay ni Alyssa. Seryoso siya sa dalaga at gusto niyang panalunin ang puso nito. Hindi niya kakayanin na makita si Alyssa sa piling ng ibang lalaki. Maingat na kumatok si Phoenix sa pinto. Ilang sandali pa'y bumungad ang babae na may maamo muka, ngunit may matalas na mga mata. Sino siya? Tanong ng ina ni Alyssa. Ako po si Phoenix. Gusto ko po sanang formal kayo makausap. Pasok ka. Pagkaupo nila, diretso agad ang tanong ng ina. Ano sadya mo? Nandito po ako para maging tapat. Mahal ko po ang anak niyo. Si Alyssa. Ano nagustuhan mo sa kanya? I love how strong she is. Alam ko po na mahirap din ang pinagdaanan niya. Pero seryoso po ako. Gusto ko po sanang ligawan ng anak niyo. Nandito po ako para magpaalam sa inyo. Ngumiti ang ina ng babae. Naiintindihan kita. Pero uunahan na kita. Mahirap mahalin ang anak ko. Kapag nakapagdesisyon na siya, wala ka na magagawa. Kaya mo ba yun intindihin lahat? Handa po ako. May paninindigan po ako at patutunayan ko po yun sa inyo. Isa lang ang gusto kong ipangako mo. Kahit ano po, basta para kay Alyssa gagawin ko. Ingatan mo siya. Matanda na ako at makakampante lang ako kapag nakita kong masaya siya sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Phoenix nang pumayag ang ina ni Alyssa. Wala na siyang sasayangin na oras, panahon at tiwala. Para kay Alyssa, masyadong magulo ang utak niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang bigyan ng pagkakataon si Phoenix. E ano bang kinakatakot mo at ayaw mo siyang payagan? Seryosong tanong ni Pauline. Natatakot ako na baka masaktan ulit. Oo, mahal ko siya. Oo, gusto ko siya. Pero paano ko ako na naman ang talo sa huli? Napabuntong hininga si Pauline. At paano kung di mo subukan? Hindi ka ba natatakot na habang buhay mong iisipin ng what if? Mas madaling mag-isip ng what if kesa muling madurog, no? Ay, tigilan mo yan. Mas madaling makamove on sa rejection kesa sa what if na yan. Marahang tinapik ni Colleen ang balikat ni Alyssa, dahilan para mapatingin ang babae. Kung ano sinasabi ng puso mo, pakinggan mo. Minsan mo lang gagawin to at ang mahalaga sinubukan mo. At habang pauwi na si Alyssa sakay sa kanyang motor, mas pinili niyang makalanghap ng sariwang hangin at makapag-isip.
Humihingi na siya ng sign kay Lord kung patutuloyin niya ang lalaki sa kanyang buhay. Makalipas ang mahigit 3 linggo, nagugulat na lang si Alyssa sa tuwing makikita ang lalaki sa kanilang bahay. Doon siya nakapagdesisyon na tuluyang papasukin sa buhay niya si Phoenix. Phoenix, pwede ba kita makausap? Sige, tungkol saan? Tungkol sa panliligaw mo? Nilamon ng kaba ang lalaki. Sure. Nang makalabas sila ng bahay, doon na nagsimulang magsalita si Alyssa. Alam ko mahirap para sa ating dalawang lahat ng to. Pareho tayo naging dahilan ng sakit ng isa't isa. Pero wala akong pinagsisisihan doon. Pero patuloy akong mumultuhin ang nararamdaman ko kung di ko susubukan to. Phoenix, pumapayag na akong ligawan mo. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ng binata matapos marinig ang sinabi ni Alyssa. Nang sabihin niyo ng babae, mas nakahinga siya ng maluwag. Maraming salamat. Alam kong cringe pakinggan to, pero iingatan kita. Sa nakalipas na 1 taon, tinanggap na ni Phoenix ang lahat. Wala siyang ibang gustong gawin, kundi magsimula ng panibagong buhay, kasama ang babaeng mahal niya. Kuya, you can't be serious about that. And why is that? Can't I love my one and only girl? Sagot niya kay Annie na tumatawa. She's the one who messed up your company. Siya ang dahilan kung ba't hanggang ngayon nakakulong na si Dad. Dad destroyed himself and her family. And besides, it's been a year. Alyssa and I are both sorry. Hell no! Over my dead, sexy body. Hindi kita pinipilit at tanggapin si Alyssa. Wala akong pakialam sa sasabihin niyo. I love her, and no one can take that away from me. Sa unang date nila sa Manila Ocean Park sila nagtungo. Aquarium date ang theme nila. Hindi akalain ni Alyssa na doon siya dadalhin ng lalaki. Is this really your idea? Aquarium date? Para tayo mga bata nito. Natatawang sabi ng dalaga. This isn't just for kids. We can relax here too. And this isn't the only place we're going. Marami ba tayong agenda ngayon? It depends. Pero may list ako every time na lalabas tayo. Nakangiting nilingon ni Alyssa ang lalaki. Wow, ready siya ha? Of course. Minsan ka lang maging free sa trabaho. Oo nga pala, ano magiging negosyo mo ngayon? Tanong ni Alyssa. Sa lalaki. 1 beses umiling ito. Let's not talk about that. Pag-usapan natin ang magiging buhay natin after natin ikasal. Kasal? Nasamid si Alyssa sa sinabi ng lalaki. Hindi niya akalain na gano'n na ang nasa isip ni Phoenix. Yes. Dito rin naman tayo papunta, di ba? Hoy, nanliligaw ka pa nga lang eh. Sigurado na ako sa'yo. Everything is planned. Hindi ka magugutom kapag pinakasalan mo ako. Umangat ang kilay ng babae at binigyan si Phoenix ng nanghahamon na tingin. At bakit? Paano mo ako bubuhayan, ha? State your answer kasi diyan ko malalaman kung papasa ka ba. If I become your husband, surely I will be. You won't have to work, but it's up to you. Hindi kita pipigilan, hindi kita pipilitin. But I will give you everything you want, even your cravings. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Everything seems perfect. Hindi niya ma-imagine kung hindi si Phoenix ang mapapangasawa niya. Siyempre, sa isip ni Alyssa. Gusto niyang ang lalaki ang maging tatay na magiging anak niya. Habang patuloy ang panliligaw ni Phoenix, tuloy din ang pagpaplano nito sa pinapagawang bahay para sa kanila ng babae. Si Alyssa naman, halos hindi mawala ang ngiti sa labi. Maya't maya niya naalala ang moment nila ni Phoenix. Ito na po yung kalahating hulog para sa bahay. Maraming salamat. Ito na ang susi na inyong bahay. Welcome sa bago niyong bahay. Excited na siya ipakita sa kanyang ina ang bagong bahay na binili niya para dito. Ilang taon niya rin itong hinulugan. Masaya siya na meron siyang naipundar para sa pamilya. At kahit wala na ang kanyang ama, ang mahalaga, natupad niya ang hiling nito. Ma, may gagawin ka ba? Wala naman anak, bakit? Magbihis ka, sama mo ako. May papakita ako sa'yo. Saan mo naman ako dadalhin?
Basta, may papakita ako sa'yo. Saan mo ako isasakay? Sa motor mong malaki. Ay, saan mo gusto, ma? May eroplano at kotse ka ba? Wala. O edi sa motor. Bilis naman, naiinip na ako. Makalipas ang 3 oras, masayang naipakita ni Alyssa ang bagay na matagal niyang itinago sa kanyang ina. Nangingilid ang luha ng kanyang ina nang yakapin siya nito. Sa kabilang banda si Phoenix naman masayang kausap ang kanyang pamilya habang nagpaplano ng reunion. Sasama ba talaga yan si Phoenix? Baka mamaya hindi yan sumama at may aayusin sa bagong negosyo. Saad ng tiyahin niya at nakatingin ng masama sa lalaki. Sasama yan. Isama mo si Alyssa para makilala ng tita mo. I'll try to ask her. Baka si mamaya may gagawin siya. Aba teka, nasan pala ang bunso niyo? Nasa kanyang silid. Ewan ko ba kung anong ginagawa. Saan niyo babalak mag-reunion? Tanong ng tiyuhin ni Phoenix. Mas maganda sa La Union, di ba? Para malayo-layo ng kaonti. Nakangiting sabi ng ina ng lalaki. Sa mga sumunod na araw, masayang sinabi ni Alyssa kay Phoenix ang tungkol sa bahay na binili niya. Doon din nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mapag-usapan ang nangyari noon. Pero sinadya mo ba yon? Marahang tanong ng lalaki habang hawak ang kamay ni Alyssa. Ang alin? Lahat. Yung pinasok mo yung company ko. Yung pagkuha mo ng tiwala ko. Napayuko si Alyssa bago sumagot. Oo, sinadya ko yun. Planado lahat ng yun. Is it revenge or something? It is to save you. Hindi ko binalak na maghiganti dahil na nakuha mo yung pagkababae ko. Mahinang sabi ng dalaga. Hindi mo ba bibisitahin ang daddy mo? No, wala pa akong lakas ng loob para makita siya. You should visit your dad. Alam kong kaya mo siyang patawarin. Yes, it takes time pero know that your father needs a family right now. Nakangiti lang si Alyssa pero kita ni Phoenix ang lungkot doon. Alam niya kung anong dahilan ng lungkot na meron ng babae. It was for her brother. Tulad ng tatay ni Phoenix, nakakulong din ito. Parehong pinagbabayaran ang nagawang kasalanan. Ikaw, binibisita mo ba kuya mo? Kumusta si tita? Maayos naman. Masaya siya sa bagong bahay. Tungkol naman kay kuya, binibisita naman namin siya. He changed a lot at pinagsisisihan naman niya. I have another question. Is Astra one of your real names? No. Astra is just a code name. Ever since nagtrabaho ako sa ahensya. We are not allowed to use our real name in any transactions. That's why madali sa'yo na makuha lahat. May iba kang identity. Hindi naman. Alyssa pa rin ang gamit ko sa lahat. You can see it naman. Alyssa ang gamit ko na nag-apply ako sa kumpanya mo. Kinabig ni Phoenix ang babae, papalapit sa kanya, at niyakap ito. Pilit na kinukumbinsi ni Alyssa ang lalaki na bisitahin ng ama nito para malaman ang kalagayan. I will visit him on one condition. Ano yun? Sasama ka sa La Union. Family reunion namin. Kailan naman yan? 2 weeks from now. Isang beses tumango ang babae at inabot ang kamay ng lalaki. Deal! Natatawang tinanggap yun ni Phoenix. Wala talagang balak ang lalaki na bisitahin ng ama. Pero dahil sa sinabi ni Alyssa, doon niya napagtanto na lahat ng tao pwedeng magbago. Why do you need to buy flowers? Di naman birthday ni Alyssa. Kunot noong tanong ni Cairo kay Phoenix. Kapag birthday lang ba, kailangan magbigay ng bulaklak? Naalala ko siya sa bulaklak na to eh. Lilis ang isa sa paborito niyang bulaklak. Wow! Inspired na inspired siya. Pansin ko rin, kahit lalaki ka parang nagbo-bloom ka. The heck? Huwag mo ako simulan, Cairo. Hoy, may kasalanan ka pa sa akin ha. Kasalanan? Hindi mo agad sinabi sa akin na si Alyssa ang babaeng nakasama ko sa bar. Ano naman kung ganun? Mas okay nga na nagkakilala kayo na walang kahit kaninong tulong. Lalo na sa akin. That's what you call destiny. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, tumunog ang cellphone ni Phoenix. Isang tawag mula kay Alyssa ang bumungad sa screen ng cellphone niya. Napatigil siya
at kunot noong napatingin sa pinsan. Hello love, may problema ba? Hi, can you pick me up? Nasa bar kami. Napaisip siya. Anong ginagawa ni na Alyssa sa bar? Hello, nandyan ka pa ba? Ayaw nila akong paalisin dito eh. Tell me, ano pangalan ng bar? I don't remember. I'll just share my location. Pick me up, ha? Matapos ang tawag, mabilis na tinignan ni Phoenix ang lugar na sinend ng babae. Medyo malapit lang yon sa binilhan niya ng bulaklak. Hey, saan ka pupunta? I'm gonna pick my wife. Nasa bar siya, nagpapasundo. Oh, bar. Can I come with you? Napabuntong hininga na lang ang lalaki at hinayaan na sumama ang pinsan. Sino mga kasama niya? Baka mahanap ko yung dawan ko Probably her co-workmates. Hindi sila nagtagal sa biyahe. Wala naman traffic. Mabuti na lang, nakarating din sila agad na makapasok sila sa loob ng bar. Agad nilang nakita kung saan nakaupo si Alyssa. Alyssa, nandito na yung sundo mo. Mabilis na lumingon doon si Alyssa. Agad nagliwanag ang mukha na makita ang lalaki. Love, are we going home na? Malambing na tanong ni Alyssa dito. Yes, you're drunk. Ilang baso na inom mo? 6 glasses? Dinadayan nila ako eh. Tinutulak nila ako sa ibang lalaki. They don't know you're the man that I love. Lahat ng kasama ni Alyssa nagulat matapos sabihin niyo ng babae. Simula na maging boyfriend ni Alyssa si Phoenix, talagang lumabas ang feminine side nito. Nakayakap lang sa kanya si Alyssa habang nakapikit. Mauna na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi, thank you. Marahan nilang sinakay sa kotse ang dalaga. Nasa backseat ito, nasa passenger seat naman si Cairo. Napamasahe na lang si Phoenix ng kanyang batok at marahang tumawa. She's knocked out. Actually, it's good for her. Nakakapagpahinga siya sa trabaho kahit papano. Si Alyssa naman, bahagyang nakita ang bulaklak na nasa gilid niya. Is this for me, love? Yeah, you like it? Hindi nagsalita ang babae. Nagulat na lang si Phoenix nang bigla siya nitong yakapin. Thank you so much. I love you. Malambing na sabi nito. Tumikim naman si Cairo. Hindi makayanan ang nakikita. Wrong timing pala na sumama ako. Dati may gumaganyan din sa akin Gusto mo ba ng babaeng liligawan, Cairo? Irereto ko sa iyo yung kaibigan ni Alyssa, si Pauline. Bumaling si Alyssa sa kaibigang si Cairo. Kaso maingay siya, baka sukuan mo agad. Baling ni Alyssa dito. I like loud girls, lalo na kapag nasa kama kami. Kama? You mean made love? Yes. Pinanood lang ni Phoenix ang babae habang lasing ito. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. His girlfriend is acting adorable. Makalipas ng 2 linggo, ang pagiging lasing ni Alyssa ang naging pang-asar niya sa babae hanggang makarating sila sa La Union. Oh anak, mag-jetski kayo ni Alyssa para naman di siya maboring. Alok ng nanay ni Phoenix. Itatapon niya na ho ako sa dagat eh. Hindi baka ikaw pa yung magtapon sa akin sa gitna ng dagat. Alam mo tita, wala na yung ibang ginawa kundi pikunin ako. Pwede ko ba yung isoli sa inyo? Di ko na ulit kukunin. I was just joking, love. Tara na, mag-jetski na tayo. Maya-maya, nag-asikaso na nga sila. Nag-jetski hanggang sa mapagod. Nagbili naman ang ina ni Phoenix. Sumama kayo sa party may inuman session mamaya. Mom, she'll get clingy when she's drunk. Walang pagdadalawang isip na hinampas ni Alyssa ang braso ng lalaki. Ano ba? Ikaw nga batak manghingi ng halik? Kapag ginapagbibigyan parang batang kawawa na inaapi. Ganti ni Alyssa sabay takbo. Sa sandaling yon, natagpuan nila ang kailangan ng isa't isa. Kahit na sinubok sila ng mga problema, normal lang na makaramdam ng galit, pero hindi panghabang buhay. Pinatunayan nila na ang pag-ibig, mapagpalaya at matapang. Hindi rin nawala sa kanila ang pagpapatawad.
ang mataas na anyo ng pagmamahal. Yon ang maibibigay mo sa isang taong mahal mo. Mas pinakita nilang kaya nilang yakapin ang kanilang kahinaan at gawin itong rason para muling lumaban. The end.